Okay, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sa gabing ito, continue natin ang ating klase. At mamaya na tayo mag-review ng napag-aralan natin. Okay. So bago tayo pupunta sa topic natin, which is kapalit, si Wow. Sinong pinalitan niya? Si Dhamma. Pinalitan ni Wow si Dhamma. Yun ang topic natin. Kailan magiging kapalit si Wow ni Dhamma? Kailan maging kapalit ni Wow si Dhamma? Okay. Review muna tayo. Huwag nating kakalimutan. Tingnan nyo. Ad-Dhammatu, ang Dhamma ay alamatur rafa. Original sign ng rafa. Ang Dhamma ay original sign ng rafa. So, ang topic natin is, andito pa rin tayo saan? Sa rafa. Andito pa rin tayo sa rafa. Andito pa rin tayo saan? Sa rafa. Kaninang pabili niya? Yeah. Ito nakita. Hindi man ka lang nagsasalita. I did. Sabi mo, wait lang. Okay. So, di ba sinabi natin, ang rafa at saka ng marfu'un ay magkapatid. Pag sinabi mong marfu', nalagyan ng Dhamma. And then, kailangan pag nalagyan, pag sinabi mong marfu', hanapin mo ang sign. Wa alamatu, ang sign, raf'ihi, na nalagyan siya ng Dhamma. Tingnan mo, raf'ihi, at ang sign na nalagyan siya ng Dhamma, so yun ang aalamin mo. Originally, ang sign ng marfu' or rafa, ang sign ng marfu' or rafa, tingnan mo, nandito siya, ay ang Dhamma. Ang original sign ng marfu' or rafa, siya na si Dhamma. Pero ngayong gabi, ating aalamin, tingnan mo, kailan maging kapalit si Wow, papalitan niya si Dhamma. Ang sabi ng author, ang Wow, fatakunu alamatan, magiging sign, lirrafa, sa rafa o sa marfu' fi mawdi'ain, sa dalawang lugar o group of word. Sa dalawang lugar or group of word. Bakit lugar ko na yan? Pangit ng spelling. Basta alam nyo na yun, sa dalawang lugar. Pangit lang yun sa writing. Pangit yung writing. Pangit tong writing. Okay. So sa dalawang lugar natin makikita. Ang una, kailangan nyo ring alamin. Ang una daw sa plural, mudhakkar, pang babae, ay pang lalaki, male. And then salim, perfect. Perfect. Ang ibig sabihin ng perfect, hindi nasira ang structure ng kanyang singular. Hindi nasira ang structure ng kanyang singular. Pumasok ka nga para mag-host kita. Uy. Yan, kahit dyan lang sa cellphone. Cellphone. Mas mabilis sa laptop lang. Sige na. Diyan ka muna. Okay. So yun na. Ang jama, plural. Ang al-mudhakkar, male. Ang salim, perfect. Ibig sabihin perfect, hindi nasira ang structure ng kanyang singular. And then, pangalawa,
al-asma'ul khamsa. Pag nakita nyo ang asma, plural ng noun. Ibig sabihin nouns. Nouns. May S lang siya, NS. Ang khamsa, 5. 5 nouns. So asma'ul khamsa, 5 nouns. And then in-elaborate na kung sino-sino sila. Number 1, tatay mo. Number 1, ito, abuka, tatay mo. Pangalawa, akuka, brother mo. Number 1, brother mo. Number 3, hamuka, father-in-law mo. Tatay mo, brother mo, and then father-in-law, and then ang last, fuka, bunganga mo. Pangapat pala. Pangapat ay bunganga mo. And then next, ang last, dhu malin. Ang meaning ng dhu dyan ay may-ari, owner. And then ang malin, wealth, may-ari ng kayamanan. So 5 lahat. Pakiulit nga, Maria Luz Hinayon, ano-ano yung mga 5 nouns na nabanggit natin? Assalamualaikum po. Waalaikumsalam. Abuka, Meaning? tatay mo. Mm. Akuka, Meaning? kapatid mong lalaki. Mm. Hamuka, biyanan mo. Mm. Fuka, bibig mo. Mm. Dumali, may-ari ng treasure, kayamanan. Okay, may-ari ng kayamanan. Okay, next. Auntie Roaima, ano ang jama' al-mudhakkar salim? Di siya kasanti. Mariam Piduka. Ay, auntie, andyan na si auntie. Yala, auntie. Ano ang jama' al-mudhakkar salim? Plural na panlalaki, Ustads. Plural na panglalaki. Ano ang salim? Nawala si auntie. O akong nawala. Wala si auntie. Wala na. Hindi ka marinig, auntie. Okay. Pakimute mo na, auntie. Hindi ka namin marinig. Yala Piduka. Ano ang salim? Panlalaki, Ustad. Ang panglalaki ay al-mudhakkar. Ang salim ay ano? Hindi. Jinky. Yala, Jinky. Assalamualaikum po, Ustaz. Waalaikumsalam. Ano yung salim, Jinky? Ang salim is perfect, hindi nasira yung kanyang structure po. Okay, perfect. Hindi nasira ang structure ng kanyang singular. So yun muna ang alalahanin nyo. Ano ang jama' al-mudhakkar salim at ano ang asma'ul khamsa. And then later on, titingnan natin kung kilala nyo na sila. Ang sabi ng nag-explain, al-waw, ang waw daw, magiging alaman ng rafa sa 2 lugar. Inulit lang niyang salita. Jama' al-mudhakkar salim. Kapag ang ine-i'rab mo ay jama' mudhakkar salim, 26. Kapag ang ine-i'rab mo ay jama' al-mudhakkar salim, page 26 ha. Kapag ine-i'rab mo ay jama' mudhakkar salim at al-asmaul khamsa. Ngayon, ano ba ang jama' al-mudhakkar as-salim? Ano ang jama' al-mudhakkar salim? Siya na daw ang noun. And then, more than 2
Ang tinutukoy niya more than 2, ang tinutukoy niya ay more than 2. Ibig sabihin, mag-start siya from 3 to many. Yun ang tawag na plural. 3 to many. And then, biziyadati fi akhiri. Kailangan daw may dagdag. May dagdagan ka sa dulo. And then, ano ang dagdag mo sa dulo? Waw nun or ano tawag dito? Waw nun or ya nun. Waw nun or ya nun. Waw nun or ya nun. Yun ang idagdag nyo. Halimbawa lang, ito na ang mga halimbawa. Al-mukhallafun. Tingnan nyo al-mukhallafun. Ang mukhallafun, ang singular niya, al-mukhallaf. Walang waw nun. Tingnan mo ha. And then, ang sunod, ar-rasikhun. Andito na naman, jama' mudhakkaris salim to. Ang kasunod, al-mu'minun. Jama' mudhakkaris salim din. So, al-mukhallafun, ar-rasikhun, al-mu'minun, lahat yan ay jama' al-mudhakkaris salim. Dinagdagan pa, al-mujrimun, and then as-sabirun, at saka ng as-sabirun. Meron pa, wa akharun. Tingnan yung dulo, waw nun yan lahat. Waw nun. Ang waw nun na yan ay dagdag lang yan. And then, nagsabi, al-mukhallafun, rasikhun, mu'minun, mujrimun, sabirun, akharun, jam'un mudhakkar salim. Jam'u mudhakkarin salimun. Okay, plural na pang lalaki na hindi nasira ang structure ng singular. Dalun ala akthar min ithnain. Ang tinutukoy niya more than 2. More than 2. At ibig sabihin 3 pataas. Kasi pag dalawa, ibig sabihin dual. Muthanna. Pag sinabi mong jama, 3 to many. Okay, fihi ziyadatun fi akhirihi, may dagdag sa dulo, which is waw at saka nun. Okay, waw at saka nun. Wa wasalin litajrid min az-ziyada. Ano yung isa ng salihun? Pwede daw na hindi mo siya dagdagan. Kahit hindi mo siya dagdagan, pwede. Ibig sabihin, pag walang waw at nun, babalik siya sa pagka-singular. Yun ang ibig sabihin niya, salihun, pwede, hindi dagdagan. Nakuha niyan? Ano yung pwede hindi dagdagan? Ibig sabihin, magiging singular siya. Pag dinagdagan mo ng waw nun, maging plural. Pag inalis mo ang waw nun, maging singular. Ganun lang siya. Dagdag, bawas. Dagdagan ng alif nun, waw nun, plural. Alisin ang waw nun, singular. Okay. And then, fihi ziyadatun fi akhirihi, merong dagdag sa dulo, waw nun, nabalik. Tulad na lang, ala tara annaka taqul. Hindi mo man nakikita. Pag sinabi mo mukhallafun, walang dagdag. Rasikhun, walang dagdag. Mu'minun, walang dagdag. Mujrimun, walang dagdag. Sabir, walang dagdag. Akhar, walang dagdag. Kullu lafdhin min al-fadhil jumu' al-waqi'a fi hadhihi al-ayat marfu'. And then, ang lahat daw ito, singular. Diba singular yan lahat? Dagdagan mo yan ng waw nun, magiging plural. At ang lahat daw iyan ay mga marfu'. Anong isa ng marfu'? Nalagyan ng damma. And then, wa alamatu raf'ihi al-waw. Kapag daw ang kanyang sign, ang alama, nalagyan siya ng damma ay al-waw. Yung mga waw na nakikita nyo na yan. Waw, 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 waw na yan. Okay, niyabatan. Lagay nyo dyan, niyabatan. Niyabatan. Anid damma. Kapalit daw ni damma. Ulitin ko. Ang waw na yan, waw, 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 wow, wow. Okay? Wow, 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 wow. Lahat ng yan ay kapalit ni damma. And then, paano ng nun? Wahadhihin nun. Extra kayong, bonus. Ang nun na yan ay kapalit siya ni tanwin. Kapag tinanong kayo, iwadun anit tanwin. Okay, pag tinanong ko kayo, ang nun
sa jama al-mudhakkar salim at saka sa muthanna, hindi lang siya, at saka sa muthanna, saan siya galing? Okay, pag tinanong kayo, saan galing ang nun na yan? Saan mo kinuha? Ano ang i-reason mo, Pasirhan? Anong i-reason mo, Pasirhan? Di ba Sa tanwin. muna? Ha? Sa tanwin. Galing sa tanwin. O kapalit, Galing sa tanwin. kapalit kapalit ni tanwin Ng tanwin. nung siya ay singular pa. Tingnan nyo, mukhallafun, merong tanwin. So ang tanwin na yan, nung naging plural siya, sinabi mo mukhallafuna. Di ba? Mayroong nang nun. So etong nun na yan, pumalit kay pinalitan niya si tanwin. Kasi wala nang tanwin ang mukhallafun nung naging plural siya, wala na siyang nun. Tingnan nyo, mukhallafuna. Hindi mo na pwedeng sabihin mukhallafunun o mukhallafunan. Wala na. Kasi ang nun na yan, kapalit ni tanwin nung siya ay singular pa. So pag tinanong kayo, ano ang nun na to? Kapalit yan ni tanwin. Tapos tinanong naman kayo, anong waw na yan? Sabihin nyo, alamatu rafa. Sign na siya ay nalagyan ng dhamma. Okay. Yan lang, ganun lang siya. So nakuha na natin ang ano tawag dito? Al-asmaul khamsa. More than 3, ang tinutukoy niya 3 too many. Al-jama' al-mudhakkar salim. 3 too many, nadagdagan ng waw at nun. Pag alisin mo ang waw nun, magiging singular siya. Ganun siya. And then, ang next, al-asmaul khamsa. Ang 5 pangalan. Aha. Ang 5 pangalan, bilang na bilang lang siya. Ang 5 nouns. 5 nouns. Ang 5 nouns, abuka. Dito, pwede mo tong palitan ng kaha. Pag sinabi mong abu ki, ibig sabihin kausap mo ay babae. Kailangan ma-memorize nyo rin yung mga damir. Kapag abuhu, tatay niya. Lalaki. His father. Pag sinabi mong her father, gawin mo siyang abuha. Yung ganyan. Magiging abuha. So, pwede mo yung palit-palitan. Hindi yan nakakalang yung dulo niya. Pag sinabi mong tatay nila, abuhum. Pag sinabi mong tatay ng mga babae, abuhunna. Pag sinabi mong tatay nyo, kausap mo yung mga lalaki, abukum. Pag sinabi mong kausap mo yung mga babae, abukunna. Tatay nyo. Pero yung kausap mo mga babae. Okay. Pag sinabi mong abuna, ganyan, abu plus na, tatay namin. So, pwede mo yung palit-palitan. Okay. So, yang abu, ako, nakuha na natin hanggang dito. Pakiulit nga, Yaqub. Ano yung Yaqub? Abu hanggang sa Zumalin. Basa. Ano po, yung buka, tatay. And then, Akuka, brother. mo. Then, Kailangan may mo. Tatay mo, ako ka, brother mo, and then, Amuka, father mo. father-in-law, father-in-law mo, Kuka, bibig. bibig. Bibig or bunganga ba yun? Okay, bunganga mo. Yung kanain mo yan. Pwede mo nga palitan yan. Yung tulad ng sinabi ko. Next. O dual, may-ari or may-ari ng kayamanan. Okay, at may-ari ng kayamanan. So, 5 yan lahat. And then, sabi, turfa'u bilwaw. Kapag naging marfu, ang alaman niya ay waw. Pwede daw po paulit yung ibig sabihin. No? No, asmaul khamsa. Okay, ulitin daw ang ibig sabihin ng asmaul khamsa. Sino? Yala Aisha Siyason. Ibig sabihin ng asmaul khamsa. Ulitin nga. Ustad, hindi ko nakuha yung meaning niya kanina. Kasi late ako pumasok.
Okay, si Nenet. Pasensya na po, Pakikuha nga, Ustaz. Nenet. Assalamualaikum. Paki-explain sa kanila yung meaning. Assalamualaikum po. Waalaikumsalam. Ah, Ang Asmaul Khamsa, yung number 1 is abuka, mm, tatay mo. mm, Number 2, akuka, brother mo. mm, Number 3, hamuka, father-in-law mo. mm, Number 4, fuka, bibig mo. mm. And number 5, do, malin, owner of wealth, or may-ari Okay. ng kayamanan. Okay, nakuha mo, Aisha? Opo, Ustaz. Alhamdulillah. Okay, ulitin mo. Abuka, tatay mo. Mm, Akuka, brother mo. mm. Jamuka, Hamu hamuka, father-in-law. mo. Father-in-law mo. Fuka, bunganga mo or bibig mo. Dumalin, may-ari ng kayamanan. Aywa. So yun ha. Pakilike kung nakuha ng meaning. Asmaul Khamsa. Pakilike yung mga kamay. Baka maputol pag hindi nyo nilagay. Okay, jazakumullah khairan. So yun ang ano natin. Tingnan nyo sa Quran ha. Tingnan nyo sa Quran. Hadha abuka. Tingnan nyo, abuka. Hindi to sa Quran to. Example pa to. Abuka. Marfu'un bilwaw. Ang alama niya ay waw. Itong abu. Tingnan yung waw na yan. Yan ang alama. Abuka rajulun salihun. Tingnan yung waw na yan. Marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-waw. And then abuna. Ito sa Quran na. Tatay namin. Diba sinabi ko? Hindi lang ka ang pwedeng dumugtong sa kanya. Ang na, ibig sabihin namin. Ang tata at ang tatay namin. And then, mihaythu amarahum abuhum. Tingnan nyo, abuhum. Tatay nila. And then, zu ilmin. May-ari. Dito hindi kayamanan. May-ari ng kaalaman. Ang ilm, kaalaman. Basta ang mahalaga, ang meaning ng zu, may-ari. May-ari ng kaalaman, may-ari ng sasakyan, may-ari ng... Basta ang meaning ng zu ay may-ari. So dito sa Quran binanggit zu ilmin, may-ari ng kaalaman. Inni ana akhuka. Katotohanan ako ay kapatid mo. Ako. Andiyan ang waw. So lahat ng waw na yan, alamatur rafa. Lahat ng waw na yan, alamatur rafa. Tingnan mo. Pag i-i'rab mo daw, marfu'un, wa alamatu raf'ihi al-waw, marfu' nalagyan ng damma, at wa alamatu at ang sign, raf'ihi na nalagyan siya ng damma, al-waw. Bakit waw? Niyabatan anid damma. Pinalitan ni waw si damma. Okay, ngayon kapag hiningan ka pa ng reason, sasabihin mo li'annahu, kasi siya ay li'annahu minal, kasi siya ay galing sa mga 5 pangalan. Minal asma'il khamsa. Galing sa 5 pangalan. Okay, kaya ano naman asma'ul khamsa ito? Kasi siya ay galing sa 5 pangalan. So ganun siya mag-i'rab. Halimbawa, sabihin mo abuna. Sabihin mo lang marfu, yung abu, ang abu marfu, wa alamatu raf'i al-waw niyabatan anid damma. Pagdating naman dito, abuhum. Sabihin mo marfu, ang abu marfu, wa alamatu raf'i al-waw niyabatan anid damma. Dito lazu ilmin, ang zu sabi mo marfu, wa alamatu raf'i al-waw niyabatan anid damma. Akhuka, sabihin mo marfu, wa alamatu raf'i al-waw niyabatan anid damma. Ganunin mo lang siya. Simple lang. Okay. Ngayon, merong requirement. Kailan maging asmaul khamsa ang mga 6 na yon, ang mga 5 na yon? Kailan sila? I-i'rab mo ng ganong i'rab. Kasi meron silang mga requirement. Ang una, al-awwal, kailangan siya ay singular. Take note nyo yan. Kailangan daw, ang asmaul khamsa na yon, singular. Tingnan nyo ha. Abuka,
Isa lang yan, tatay mo. Isa lang. Pag naging dual, pag naging plural, ibang istorya na yon. Ulitin ko, ang unang requirement, kailangan singular. Okay, kailangan singular. Sulat. Number 2. An takuna mukabbaratan. Kailangan din daw normal size. Ang mukabbaratan, normal size. Ipapaliwanag ko bakit normal size. Sa Arabic kasi, mayroong mga, ano tawag dito? May mga size din ang word, ang salita. Ang opposite niyan, mukabbaratan, ismut tasgir. And then, meron pa siyang, pagpalakihin mo, ang tawag doon, ismut tafdil. So, ang mukabbaratan, normal size, normal. Normal siya. Pwede mo naman siguro sabihing medium. Pero ulitin ko, ang pangalawa, kailangan nasa normal context o normal text or normal size na ipagpalagay na natin. Sige. Bastang mahalaga, normal. Okay, next. Pangatlo, requirement, kailangan siya ay mudaf. May nagtatanong ano daw ibig sabihin niya batun. Niya batun at ang wow. Okay, ang niyabatun, kapalit. Ang niyabatun, kapalit. Pag sinabi mo niyabatun, niyabatan anid damma, kapalit ni damma. Wa alamatu raf'ihi, at ang alama na nalagyan siya ng damma ay wow. Kasi al-wow. Yung mga wow na nakita nyo. Niyabatan, kapalit. Kapalit ni damma. So sa title, wow, kapalit ni damma. Okay. Ang pangatlo, antakuna mudafatan. Ang mga asmaul khamsa na yon ay possession. Possession daw. Kailangan possession. Yung kasunod niya ay nagmamay-ari sa kanya. Except na lang sa isa na yun. Sa Zumalin, may-ari ng kayamanan. Okay. Except doon. Tingnan nyo ha. Okay, pag sinabi kong abu ka, sinong nagmamay-ari sa tatay na yun? Tatay mo. Sinong nagmamay-ari doon? Catherine. Sinong nagmamay-ari? Pag sinabi kong tatay mo. Ikaw po. Tatay mo. Ako po. Okay, ikaw. So, kailangan daw mudaf. Kailangan pagmamay-ari, possession. Kaya nilagay ko dito is, kapag akong mag-meaning sa kanya, kailangan possession. Saan yung mudaf na yun? Kaya antakuna mudafatan. Di ba lahat sila may ka? Abuka, akuka, hamuka, fuka. Except na lang sa Zumalin, may-ari ng kayamanan. Okay. Pwede rin sabi mo, kailangan composed of ano siya, 2 words. Kailangan nasa 2 words siya, compound words. Compound words. Kailangan compound words. 'Di ba ang abu ka, tatay mo, dalawang words, compound words. And then ang meaning ng compound words doon ay pagmamay-ari. Tatay mo, ibig sabihin ikaw ang may-ari. Kapatid mo, ikaw ang may-ari. Ano pa? Father-in-law mo, ikaw ang may-ari. Fuka, bunganga mo, ikaw ang may-ari. So yun ang ibig sabihin ng antakuna mudafatan. Okay, tanong lang kayo mamaya. At ang pang-apat, antakuna idafatuha ila gairi ya'il mutakallim. At naging mudaf siya, hindi. Kailangan ang mudaf niya, ang kasunod niya, kailangan ang nagmamay-ari sa kanya, hindi ya. Ano yung sinangya na yan? Ya'ul mutakallim. Ya'ul mutakallim. Ito lang pala siya. Ang ibig sabihin ng ya na yan, ang ibig sabihin ng ya na yan, ya'ul mutakallim, kapag i-Tagalog mo, ko. Halimbawa, bayton na, bahay. Pag nilagyan ko ng ya sa dulo, bayti, bahay ko.
Kalamun, ballpen. Pag nilagyan ko ng ya sa dulo, kalami, ballpen ko. And then, zawjun, asawa. Kapag nilagyan ko ng ya sa dulo, zawji, ano na yung tawag doon? Asawa ko. Ganon siya. Ngayon, kapag ya daw ang dumugtong, ibang istorya na siya. Hindi mo na siya pwedeng i-i'rab ng wow. Hindi na alamat niya ang wow. So, yun ang mga requirement. Tandaan nyo. Hindi, una, kailangan singular. Pangalawa, normal size. Pangatlo, naka-possession or compound words. At ang pang-apat, kailangan ang dumugtong sa kanya o ang nagmamay-ari sa kanya ay hindi ya. Hindi ya. Kasi pag hindi, pag ya ang nagmamay-ari, invalid yung mga wow-wow na pinagsasabi natin. Back to normal siya. Ano yung back to normal? Babalik siya sa damma. Diba? Ang wow siya, diba? Marfu, alamatu raf'ihi al-wow. Ngayon, kapag ang dumugtong sa kanya ay ya, back to normal. Magiging ang alama niya ay damma. Okay. Tingnan natin. Tingnan nyo ang mga, ano na. Pwede daw pa ulit yung first paragraph. First paragraph, saan? Ang Yan, layo na. yan. Yung Oh. wala mong pa. Hindi, isusunod taas. Yung first two line, yan. 2 lines. Okay, wag na to. Hindi ko na sinabi kasi bakit? Shortcut lang. Ang ibig sabihin, ulitin ko, ang Asmaul Khamsa, merong requirement. 4 ang requirement. Para kapag naging marfu, ang sign niya ay wow. Di ba ang pinag-usapan natin ay? Di na? Anong pinag-usapan natin? Marfu wa alamatu raf'i al-waw. Niyabatan anid damma. Ngayon, mai-invalid, magiging marfu wa alamatu raf'ihi ad-damma. Hindi na wawa kapag hindi nasunod ang mga requirement. Hindi na siya wa alamatu raf'i al-waw. Hindi na. Magiging damma na siya ulit. Kapag isa sa mga requirement ay nangyari, na-meet. Ang unang requirement, an takuna mufradan. Unang requirement, kailangan singular. Abu, singular yan. Aku, singular. Hamu, singular. Fuka, singular. Dhu, singular yan lahat. Ngayon, pag naging plural, naging dual, invalid lahat. Mag-iiba ang kanyang alama, ang sign. Nakuha? Okay. Pangalawa, mukabbaratan ang size, normal size. Kasi pag naging ismut tasgir, i-explain natin mamaya, mag-iiba ang kanyang alama. Ang takuna mudaf, kailangan naman meron siyang kadugtong o meron compound words. O pwedeng sabihin mong possession. Kasi pag wala siyang kasama, siya lang mag-isa, no. Invalid na naman ulit. Okay, next. Pang-apat, kailangan hindi ang kanyang partner, ang kanyang kadugtong, hindi iya. Kasi kapag iya ang kadugtong niya, babalik siya ulit sa normal, sa damma. Tingnan nyo, example ko. Al-aba. Ang aba, plural ng abun. Abu, plural niya aba. So dito, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma. Damma na lang alama niya. Hindi na wow. Ang aba, plural ng abun. Ngayon, ang tanong ko, bakit damma ang kanyang alama at hindi wow? Taas ang kamay. Bakit damma at hindi wow ang kanyang alama? Sinong nakakaalam? Sa aba. Wala pong possession, Ustad. Walang possession. Okay, tama. Wala siyang partner dito sa likod niya. Okay, sino pa? Jama' taksir po. Kasi jama' taksir. Mashallah, tama din. Sino pa? Plural na siya. Yes, yun ang exact. Kasi naging plural siya. Kasi isa sa mga requirement, number 1, kailangan singular. Pag naging plural, automatic na wala si wow. Babalik siya sa damma. Alamatu raf'ihi ad-damma.
Kasi sabi mo, plural na siya. Sabi pa nga ni sino nagsabi nun? Jama' taksir na siya. Okay, next. Kasunod na naman. Ikhwanuka. Ang ikhwan, plural ng akhun. Ikhwanuka. Oh. Dito, anong reason natin? Bakit damma at hindi waw ang alama? Ikhwanuka. Taas ng kamay. Bakit ang ikhwanuka, hindi waw ang alama? Bakit damma? Ungi. Ustads, kasi hindi na siya singular. Yes, same pa rin reason. Kasi hindi na sa singular. Although, tingnan mo, may dumikit sa kanya na ka, pero wala pa rin siyang waw. Kasi plural na siya. Ang akhun, plural niya, ikhwan. Okay, next. Dito na naman sa abaukum. Mayroong kadugtong kum. Tulad din ng ka. Pero abaukum. Anong reason natin? Bakit hindi siya waw? At damma pa rin ang alaman natin? Mods. Anong Hindi po reason? siya singular, Ustad. Kasi hindi na siya Singular. singular. So yun ang reason. So na sway niya ang unang rule. Na broken niya ang unang rule. Na break niya ang unang rule. Next, innamal mu'minuna ikhwatun. Dalawa, ang ikhwa at saka ikhwanun, ikhwatun, parehas ang plural ng akhun. Okay, dito may dalawang reason. Bakit damma at hindi waw ang kanyang alama? Unang reason, kamay dyan. Unang reason, pangalawang reason, dalawa kayo, si Paseran at saka misis niya. Number 1 reason at number 2 reason. Yala. Ang number 1 reason, Sheikh, is plural na siya. Yes, number 1 reason, naging plural na siya. Number 2 reason, hindi mimi. Andun pa sa labas. Excuse. Pa sa labas. Sige, Paseran, kaya? Ano yung pangalawang reason, Paseran? Ay hindi na normal ang size. Hindi na normal ang size? Wala ko alam. Pwede. Yala. Wala pa yung number 2 reason. Wala. Or mudaf siya. Tingnan natin si Hinayon Paseran. Yala, Hinayon. Ustad, wala po siyang possession. Wala siyang possession. Hindi siya mudaf. Kasi nag-iisa lang siya. Hindi siya compound words. Nag-iisa lang siya. Okay. So yun ang atin na natin. And then next. Fasbahtum bini'matihi ikhwanan. Ikhwanan. Although dito hindi siya marfu. Kaya wag mo na to kasi hindi siya marfu. Pag ano kasi kapag patha, ibig sabihin mansub. Kaya wag na natin yung topic. Ang main point lang niya diyan, ikhwanan, nila mansub siya, hindi siya marfu. Kasi patha ang ano niya. Ang main point lang niya is hindi na siya asmaul khamsa. Normal word na siya. Walau kanat musannatan, musannatan. Kapag daw musanna, u'ribat i'rab musanna. Subhanallah. Kapag dual, magiging ang i'rab mo sa kanya ay dual na. Ano bang i'rab ng dual? Kapag daw marfu, ang kanyang sign ay alif. And then kapag daw mansub naman, at saka majrur, nasab, at saka jar, ya naman ang alama. Limbawa, baka meron din dito. Meron din yan. Ulitin ko. Kapag naging dual na kasi, duala, dalawa, tinutukoy niya dalawa, ang sign niya ay magiging alif kapag marfu, raf'an, at ya naman kapag mansub at jarran. Mansub at saka majrur. Tingnan natin. Ito na. Abawaka. Tingnan nyo. Abawaka. Ang sign dyan ay alif. Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Etong alif na. Okay. Abawaka. Mga tatay mo o mga parent mo. Kasi ginagamit din abawaka sa dalawang magulang.
So, dalawang parent. So, abawaka. So, ang sign dyan, hindi itong waw na to, kundi itong alif. Okay, pag i-arab mo yan, marfu'un, wa alamatu raf'ihi al-alif. Bakit? Kasi dual na siya. Hindi siya singular. Dual, kaya alif. Okay, next. Ta'addab fi hadrati abawaik. Tingnan mo ang ano niya, ya. Kasi ano siya, majrur. So, ang sign niya ay ya. Okay, wag muna kayo magpalalim dyan. Kasi hindi pa natin yan na-encounter. Okay, rafa abaway, ya. Kasi ano siya, mansub, ya. So, ang topic dito is gustong iparating ng author. Kapag dual, anong mangyari kapag dual? Marfu, ang alaman niya ay alif. Kapag majrur, ang alaman niya ay ya. Kapag mansub, ang alaman niya ay ya. Kapag dual si asmaul khamsa. So, yun lang main point. Yun lang ang main point. Pag dual, ang ipang-i'rab mo sa kanya, isasama mo siya sa dual. Kapag plural naman, depende kung anong klaseng plural siya. Okay? Text, tingnan natin. Fa-aslihu bayna akhawaykum. Dinagdagan pang example. Akhawaykum, dual. Ang alama dyan ay ya. Alamatu al-jar. Huwag niyo munang mag-focus doon. Kasi ang gusto lang ng author, isama niyo siya saan? Sa i'rab ni dual kapag dual siya. Ngayon sabi niya, kapag naman jama' mudhakkaris salim, tingnan mo, pwede maging jama' mudhakkaris salim. Kapag jama' mudhakkaris salim, ang marfu, kapag marfu siya, wow, same siya sa taas. Sana ba sa jama' mudhakkaris salim dito? Tulad siya ng jama' mudhakkaris salim. Sana ba yun? Itong mga mukallafun, rasikhun. So, ganun mo niya siya i'rab. Nasaan na siya? Kapag jama' al-mudhakkaris salim, ganon mo siya i-i'rab. Nasaan ka na? Dito. Paano ba i-i'rab? Pag jama' mudhakkaris salim, waw ng kanyang sign. And then, kapag naman mansub at saka majrur, ang sign niya ay ya. Okay. Pero wag mo muna tong anuhin. Basta ang mahalaga lang is, kapag plural, mag-iiba na siya ng i'rab. Kapag dual, mag-iiba na siya ng i'rab. Yun lang importante sa inyo. Okay, binigyan pa ng example, abuna. 'Di ba ang nun na yan? Dagdag yan. Kasi ang singular niya ab. Ang dagdag niya waw nun. Pag alisin mo ang waw nun, magiging ab. So, singular pa rin siya. Akuna. So, ang waw at nun na ito dagdag. Parang ginawa natin sa jama' mudhakkaris salim kanina. Nakuha niyo yan? Okay, abina, ang iya at nun na yan dagdag. Akina, ang iya nun na yan ay dagdag. So, kung naging plural siya, jama' mudhakkaris salim, so ang i'rab nyo sa kanya, jama' mudhakkaris salim. Hindi na siya asmaul khamsa. Okay, and then walam yujma' bil waw wan nun ghairu laf al-ab wal akh. At ang pwede lang gawing jama' mudhakkaris salim, ang ab lang at saka al-akh. Sila lang ang pwedeng gawing jama' al-mudhakkar salim. Okay. Number 2, yung magiging normal size. Malaw kanat musaggara, kasi kapag ibaba mo ang size niya, ano tong sahog dito? Di ba normal? Anong sa baba ng normal? Ipagpalagay mo small, kasi mayroong big size. O ipagpalagay mo ng large. Merong yung normal. Ang normal na alam natin ay medium. Medium. So, small. Sabi niya, pag ginawa mo kasing small, fa inna hina idhin biharakat al-zahira. Magiging parang normal word na siya. Ibig sabihin, magiging damang kanyang sign. And then, tulad daw ng hadha ubay. Tinan niyang ubay, pinaliit. Halimbawa, ang abi, normal size. Pag sinabi mong ubay, maliit kay abi. Mas maliit sa tatay. Okay. Ukay. Ukay. Di ba ang ukay? May small brother. May small brother. And ubay, may small father. Parang ganun siya. Ginagamit to parang, hindi to sa literal na sizing,
pero ginagamit to pang lalambing. Kumbaga parang ikaw, parang nakakabata kong kapatid. Pero pag sa tatay naman, ginagamit lang yun sa panglalambing. Ubay. O tatay ko, parang pag nilalambing mong tatay mo, gagamitin mo ng ubay. Ibig sabihin mayroong kasweet yun. Okay. So kapag sa ukay, kapatid, pwede mong sabihin na nakakabata yun sa'yo. Tingnan nyo ang ano niya. Wala nang waw. Ang alaman niya, wa alamatu raf'ihi dammatun. Wa alamatu raf'ihi ad-damma. Hindi na waw. Yun ang main point dyan. Okay. Huwag na muna to kasi tingnan mo naman kapag mansub, patha ang alama. Kapag majrur, ang alama niya ay kasra. So normal na siyang word. Kasi ang normal word, ang isim, ano tawag din, yung mufrad, singular noun, di ba ang normal niya? Damma, kapag mansub, fatha, kapag majrur, kasra. Yun ang normal na word. O yun ang isim mufrad. Ulitin ko. Kapag normal word na sinasabi natin, o small mufrad, damma, kapag marfu, yan ang normal niya. Kapag naman mansub, patha. Kapag naman majrur, ang normal is kasra. Yan ang normal. Ngayon, kapag asmaul khamsa, kapag marfu, hindi na waw. Ano na? Hindi na damma. Waw na siya. Sa asmaul khamsa. Kapag mansub, fatha, alif. Kapag naman majrur ay ya. Yun ay mga hindi normal. Pero pag normal, waw, fatha, kasra. Okay, so yan ang gustong iano ng point. Ano. Next na naman, antakuna mudaf. Kailangan daw mayroong siyang kasunod. Tingnan nyo, hada abun. Wala siyang kadugtong. Wala siya dito, wala siyang kasama. Hindi siya compound word, kaya abun. Marfu, wala maturapihi at damma. Tingnan nyo damma, hindi waw. Wala siyang waw. Ra'aytu aban, wala siyang kadugtong. Okay, abin, wala siyang kadugtong. Normal. Ganyan lang siya. Kasra, patha, damma. Kasi nga wala silang kadugtong. Next, lahu akun. Wala siyang kadugtong. O hindi siya compound word. So tingnan mo. Walang waw. Kundi damma lamang. Next, waqalu akun. Tingnan nyo, akun. Wala kasi siyang kadugtong. So, tanwin lang siya. Wala siyang waw. Alamatu raf'ihi ad-damma, hindi wow. Akhin, akhun. Pero kasra siya. So wala siya kasi bakit? Wala siyang kadugtong. So ano nangyari sa kanya? Hindi iya ang kanyang sign, kundi kasra lang. Normal na word. Dito naman, aban, wala siyang kadugtong. Di patha lang, hindi alif ang kanyang sign. So ganun ang gustong iparating sa atin ng author. Kailangan mudaf. Meron siyang kadugtong. And then naman dito, antakun idafatwa ligayriya. Wag lang yaul mutakalim kasi ibang istorya na. Kapag dumugtong sa yaul mutakalim, ibang istorya na yan siya. Okay, fa innaha hina idhin tu'rab. Kapag kasi, tandaan nyo, alala nyo yun, kapag nadugtungan ng yaul mutakalim, magiging normal na siya. Magiging normal word na siya. Nakuha na yung yaul mutakalim. Anong rule ng yaul mutakalim? Kapag nadugtungan, sinong nakakaalala sa rule ng yaul mutakalim? Kapag nadugtungan ng yaul mutakalim, magiging mukaddara. Magiging ang sign niya ay nakatago na. Naalala niyo kung kailan siya makatago? Pasaran. Naalala mo yung yaul mutakalim? Yung mga nakatago ang sign? Sinong nakakaalala? Yung mga mukaddara. Kailan maging mukaddara ang sign? Walang nakakaalala? Kapag sila, Kapag ang mga last pumasok letter ang ay sukat. aw. Teka lang, si Salalima muna. Kapag yung mga dulo po sa ay alif, waw, or ya. Masya Allah, si Salalima. Mumtaz. Kapag ang dulo ng word ay alif, tulad ng Musa. Ano pa? Layla. So, yan ay mga mukaddara. Nakatago sa alif.
Tulad ng ya, sinabi mo al-ya, al-qadi. Tingnan mo, ang dulo niya ya. Ano pa? Al-muhami. Al-muhami. Tingnan mo. So yan ay mga muqaddara lahat ang sign. Ngayon, mayroong iisa kapag nadugtungan ng ya. Tulad ng kalami, ballpen ko. Mayroong ng ya. So, anong mangyari? Kalami, ang damma dito sa imim, muqaddara, nakatago siya sa before ng ya. So, yun ang sinasabi dito. Tingnan mo, ulitin ko. Fa innaha hina idhin. Kapag nadugtugan ng ya, tu'rab. Ang i'rab niya, harakat muqaddara. Mga harakat. Anong harakat? Fatha, damma, kasra. Ang ibig sabihin yan, harakat. Kapag ang pinag-usapan harakat, kasra, damma, fatha. Harakat ang tawag dyan. Muqaddara, nakatago, before ang ya al-mutakallim. Before ang ya. Always mong sabihin, nakatago ang damma before siya. Kung ano man ang before niya, doon siya nagtago. Mana amin dhuhuriha, ang nakapigil, bakit hindi mo siya pwedeng ilantad? Istigalul mahal, biharakatil munasibah. Kasi daw ang nababagay na harakat ay kasra. Kaya tinago mo si damma. Kaya tinago mo si fatha. Kaya tinago mo si kasra. Kasi ang nababagay sa salita ay ang kasra. Yun ang ibig sabihin, istigalul mahal. Biharakatin munasiba. Dahil ang nababagay na haraka ay kasra, kaya daw ang damma ay naitago o hindi pwedeng ilantad. Ito na example. Hadara abi. Naka-attend ang tatay ko at kapatid ko. So kapag i-arab mo yan, nasaan na bang i-arab niya dito? Wala. Kapag i-arab mo yan, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma. Saan ang damma mo dyan? Alama qabla al-ya. Nasa unahan ng ya. Ayan, dyan sa ka or dito sa ba. Kasi sila ang nasa unahan ng ya. Bakit hindi mo sila mapalantad? Bakit dammatun muqaddaratun? Kasi meron ng dumugtong na ya kapag ang word na dugtungan ng ya, ang nababagay sa kanya ay kasra. Hindi nababagay sa kanyang damma. Or hindi nababagay sa kanya anumang harakat. So yun ang sinasabi ng author natin. Yun ang last. Kailangan hindi sa ya-ul mutakallim siya nag mudaf. Masya Allah. And then. Okay, may tanong? Tanong muna kayo. Tanong muna. Sinong may tanong? Oh. Sinong may tanong? Grab nyo na pag may tanong kayo. Okay, ako ang magtatanong. Mods, tanong kay Mods. Ano po yung ulit yung number for na requirements, yung hindi niya dapat kapartner yung ya mutakalim o hindi nakaduktong dapat sa kanya yung ya mutakalim? Okay, kailangan hindi ya mutakalim ang nakadugtong sa kanya. Dahil kapag ya mutakalim ang dumugtong sa kanya, magiging back normal siya. Magiging isim mufrad. Tulad na lang siya ng mga isim mufrad. Ano bakit? Tingnan nyo ha. Example. Nasaan na? Halimbawa, ako. Di ba dapat pag tatay, kapatid mo. Ganyan. Ako ka. Ngayon, pag dinugtong ko ang ya, erase ko muna yung anong i-erase ko? Yung ka. Gusto kong sabihin kapatid ko. Ganyan. So, ilagay ko ng ya. Pero sa Arabo, alam mo sa Arabo dito, nakakaano yan. Pag sa Arabo dito, ako'y. Tama nga sila. Ganyan sila magbasa. Kapag, colloquial. Ako'y. Ganyan nila yung basahin. Hindi yan aki. Tama, kasi nga, marfu, and then tinan mo, damma, dapat itong wow na to, ayan, yun ang alaman natin. Pero sa ruling, kailangan alisin mo na ang wow. Ngayon, anong natira?
Ang natira na lang, ako'y. Direct na, ako'y. Tapos, ang nangyari is, nagiging kasra siya, akhi. Bakit akhi? Kasi yun ang nababagay. Yun ang nababagay kapag ya ang kasunod, ang nababagay sa kanya na harakat ay ano? Kasra. Ulitin ko. Kasi merong yang ruling. Ganito ang ruling. Kapag waw, ang nababagay sa kanya damma. Nakuha nyo? And then, kapag naman fatha, alif, ang nababagay sa unahan niya ay fatha. And then, next, kapag ya, anong nababagay sa kanya according sa mga Arabo? Ang nababagay daw sa kanya ay kasra. Ngayon, dahil nag-conflict ko, ako'y, bagay ba silang dalawa? I-match nyo nga. Sabi mo, hindi. Kasi ang nababagay kay wow, kay damma, si wow. So, kailangan gawin nating kasra kasi yun ang nababagay kay ya. Nakuha niyong point dito? Ulitin ko. Ang nababagay kay wow, si damma dapat sa unahan niya. Ang nababagay kay alif, si fatha dapat sa unahan niya. Ang nababagay naman kay ya, kailangan si kasra ang nasa unahan. Ngayon, hindi mo pwedeng alisin ang ya. Kasi siya ang point mo dito. Kasi ang gusto mong sabihin, kapatid ko. Kasi may meaning talaga siya, ko. Kaya malakas siya, hindi mo siya pwedeng tanggalin. Kaya ang nangyari is, instead na damma, nandyan pa rin si damma, pero tinago mo na lang siya. Tago na lang natin siya, hindi na natin basahin. Babasahin lang natin akhi. Pero ang damma nandyan. Kapag mag-i'rab ka, makikita mo pa rin siya. Sabihin mo, marfu'un, nalagyan ng damma. Wa alamatu raf'ihi, at ang alama na nalagyan siya ng damma, damma muqaddara. Damma na nakatago. Saan siya nakatago? Sa unahan niya. Kung sino man ang nasa unahan. Nakatago sa unahan niya. Nakuha niyo yung point dito? Mag-like kung nakuha niyo yung point. Okay. Ungi. Paki-explain mo ang ungi. Ulit. Sarap talaga ng halib na to. Huwag kayong maglaway ha. Ako lang. Stats, ano yung explain ko, Stats? Ha? Ano yung explain ko? Naalala ko sing pagkabata ko basta may ganito. Yung Ito lang yung sikreto para hindi kayo tumanda. Inom ka ng ganito. May straw pa siya. I-explain mo nga bakit hindi pwedeng ilantad si damma. Bakit kailangan itago? Hindi ko alam. Sige, magtulungan kayo ni Melanie. Ikaw explain. Stats, hindi ko na... Sinayon, parang may binubulong sinayon. Sige nga, hinayon. Sorry. Ano yan? Itong dalawa naman. Dahil mag-asawa kayo, mas mag-asawa din ang ipapartner ko. Yala, Mrs. and Mr. Manisan. Dahil hindi nababagay sa kanya. Dahil hindi nababagay sa kanya. Ano bang nababagay kay ya, Pasiran? Kasra. Kasra. Anong nababagay kay damma? Wow. Wow. Ganun siya. Andon pa rin si damma, pero tinago mo lang. And then, ginawa mong kasra kasi nga, ya ang kasunod. Hindi mo na pwedeng alisin siya kasi yun ang gusto mong ipahiwatig. Ko, nanay ko, kapatid ko. Mamaya pa yun. Nasa 9:45 ang quiz ko nalagay ko. Wow. Kaya hindi nag... Sheikh, may tanong kami. Tanong ante. Pasiran. Paano daw pag minsan yung mga Arabo nagtatawag ng ya akhuya? Yung mga Arabo, huwag mong sundin yun. Kasi colloquial eh. Yung anta nga sa kanila, inta. Ganon. Yung anti, tinanggalang wow, tapos ginawa nilang yung man, min.
Min anta? Saan ka galing? Pag sinabi mong min anta, ano? Minta, di ba? Min inta? Oo. Pag ano yun sa atin, saan ka galing? Jazakallah Kaya khair. magulo. Kaya sila mismo, ganito yan, sila mismo, sinisira nila ang lengguwahe ng Quran. Kaya tingnan mo, pag sa pagbasa pa rin, pagbasa, kapag hindi sila nag-aaral ng talagang tajwid, kahit sa pagbasa, palpak din. Pagbasa sa Quran. May naging classmate kami sa Jordan, pinapagalitan lagi ng doktor namin. Sabi niya, mas magaling pa sa iyo ang mga hindi Arabo. Kasi naiba-iba niya yung mga letters sa Quran. Dahil yun ang nakasanayan nila. Okay, tatapusin lang natin. Dito na. Ang fu, nag-iisang requirement meron siya. Kailangan daw hindi madugtungan ang fa na yun ng mim. Kasi ang fu at saka famun, same. Pag sinabi mong famun, ang meaning nun, mouth. Pag sinabi mong, pag nilagyan mo ng mim, magiging normal na word siya. Dito, kailangan daw illa bishart ang takhluwa minal mim. Kailangan wala siyang mim. Kasi pag nilagyan mo mim, kailangan alisin mo ang waw. Famuka. Famuka. Famuhu. Famu, ganun. Kailangan wala siyang mim. Tingnan nyo, ra'aytu faman. Wala na siyang waw. Ra'aytu faman. Hadha famun. And then, nadartu ila famin. Wala na siya. Normal na, noun na siya. And then, ang dhumalin, ang unang requirement niya, kailangan ang meaning niya may ari. Ang pangalawa, kailangan daw nagmudaf siya sa ismin dhahir. Hindi siya nagmudaf. Hindi pwede dhuka. Dhuka. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng magmudaf. Ang kasunod niya ay mga pronouns. Hindi pwede. Sa dhu. Nag-iisa lang siya. Ang dhu, kailangan ang kasunod niya ay hindi mga pronoun. Ilagay nyo dyan. Sa dhu, kailangan ang mga kasunod niya ay hindi pronoun. Tulad ng dhu malin. Ang malin, hindi pronoun. Dhu ilmin. Ang ilmin, hindi pronoun. Dhu sayaratin. Ang sayaratin, hindi pronoun. Dhu baitin. May-ari ng bahay. Ang bahay, hindi pronoun. So doon, asmaul khamsa siya. Pero pag ang kasunod niya ay hindi, tawag dito, ang mga kasunod niya ay pronoun, back to normal siya. Back to normal. Okay. So yun lang sa araw na to. Kung may tanong kayo, lalagay ko muna yung quiz nyo. Lagay ko muna ang quiz.